Good day everyone. I'm gonna discuss ship stresses and counteract. Number 1, hugging. Ang hugging mahitabo kung ang tunga sa barko musaka samtang ang unahan og likod murag mulusot sa paubos. Kasagaran ani kung ang balod musuporta sa tunga sa barko. Pag counteract ni ay kay sakto nga pagbahin sa karga, pag-adjust sa ballast o pagsunod sa bending moment limit. Number 2, sagging. Ang sagging mo ang kabaliktaran sa hugging. Ang tunga sa barko mo na po'y mulusot sa paubos samtang ang bow ug ang stern na pod ang na gisuportahan na po sa balod. Ang pagkontra kani kay patas dapat balance ang pagload sa cargo, sakto ang ballast adjustment, dili mulapas ang allowable stress. Sunod, shear forces. Mahitabo kung dili parehas ang timbang sa karga sa tibok katas-on sa barko nga makapahinabo og internal nga force. Pag counteract, sundon ang loading plan og i-monitor ang shear force gamit ang loading computer. Number 4, torsional stress. Ang kini mao ang pagkabaliko sa barko. Pagkabaliko sa barko kanang murag mo ana. Pagkabaliko. Pag counteract, balancing karga sa port o starboard. Ug kanang dapat lig-on nga disenyo sa hull. 5, panting. Kini may tabo sa bow tungod sa kusog nga pressure sa tubig samtang mulabang sa balod. Kanang inigkuan sa balod kanang inigagi sa barko nga ang balod murag padong kanang inigkuan sa balod salo samtang dagdagan. Ang pag-counteract, panting beams and stringers, reinforce nga bow plating, dapat bag-on ang bow. Pounding. Mahitabo ni kung ang ilawom sa barko maigo sa balod. Ang inungdan kay tungod sa kakusog sa impact sa hull. Ang pag counteract ani kay dapat lig-on kayo ang ilawom nga structure o dapat magpahinera sa dagat kung kusog kayong balod. 7, rocking last. May tabo ni kung ang barko mag-roll or kilid-kilid sa kusog nga balod. Makaapekto sa frames o bulkheads. Ang pag-counteract ani i-secure ang cargo. Dapat secure ang cargo properly. Strong transverse framing.